Sigbin ba to o sleep paralysis lang? It's me again. Yung kwento ko noon tungkol sa Sigbin or Skinwalker, maybe. Hindi talaga ako mapakali. Kanina may nangyaring weird, kaya baliktanaw muna tayo. Noong 17 ako, nakatira ako sa tita ko. 2-story apartment. May 2 kwarto sa taas. Kasama ko si Lola sa isang room. At sa tapat ng bintana namin, may isang malaking punong mangga. Sa ilalim ng punong yon, isang private property na walang nakatira. Pero ramdam mo, parang may nakatingin. Nung grade 11 ako, nagsimula ang sleep paralysis. Yung parang may nakadagan sa dibdib ko. Sinubukan kong matulog ng nakatagilid, effective sa una. Pero kalaunan, hindi na ulit gumana. Nasanay na lang ako. Yung tipong hindi ako nakakagalaw, hindi rin ako makasigaw. Akala ko gumagalaw ako sa kama, pero sabi ni Lola, hindi raw. Sa panaginip ko, sumisigaw ako sa sobrang takot. One night, hindi ko na kinaya. Takot na talaga ako. Lucid dreamer ako. Usually, aware ako sa panaginip ko at kaya ko siya kontrolin. Pero ito, ibang-iba. Nagising ako, daw. Lumabas ako ng kwarto. Madilim. Tinatawag ko si tita at ang anak niya na 4 years old. Wala silang sagot. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may nakita akong figure sa dilim. Puting-puti ang balat niya. May suot lang na lumang brief. Mahahabat basang buhok, parang hibla ng walis. Spin niya bumabakat. Hinahalukay niya ang pinto gamit ang kuko. Natakot ako, pero hindi ako nagsalita. Hindi rin ako gumalaw. Nagsara ako ng pinto. Pagharap ko, si Lola nakaupo sa kama. Sabi ko, ma, isara mo yung pinto. Hindi sila tita yon. Pero nakatulala lang siya. Walang emosyon. Nakakatakot. Sinubukan kong ilok yung pinto. Napansin